Inimbitahan ni Miko lahat sina Shido na manood ng kanyang concert. Matapos ang kanyang concert, inanyayahan naman niya sina Shido na mag-enjoy sa isang pribadong indoor pool. Habang pauwi ang grupo, nagsimulang makita ni Shido ang isang misteryosong babae na siya lang ang nakakakita, ngunit mabilis itong naglaho. Kinaumagahan, nakita ni Shido ang isang malaking misteryosong sphere na nakalutang sa ibabaw ng Tengu City, ngunit ito ay hindi nakikita ng lahat at tanging ang radar ng Fraxinus lamang ang nakakadetekta nito. Pinaghihinalaan ni Rey na ang sphere ay nabuo mula sa mga spirit energies ng 6 na babae na hindi sinasadyang nailalabas dahil sa kanilang matinding damdamin para kay Shido. Iminungkahi niya na i-date ni Shido ang bawat isa sa 6 na babae upang maibsan ang kanilang emosyonal na pagnanais at mawala ang sphere. Kung kaya i-dinate nga ni Shido isa-isa ang 6 na babaeng spirit. Ang misteryosong babae ay tahimik na nagmamasid kay Shido habang nakikipag-date siya sa bawat isa sa mga babae. Sa kanyang huling date kay Toka, na naantala ni Origami kanina, nakilala ni Shido ang misteryosong babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Mayuri, at nalaman ni Shido na ito ay isinilang mula sa kapangyarihan ng mga spirit na kanyang sinil, at konektado ito sa sphere na tinatawag na Kerubil. Nang magpaalam si Mayuri kay Shido matapos niyang kumpletuhin ang kanyang misyon na panatilihing maayos ang kalooban ng mga babae, nagbago ang Kerubil sa kanyang angel form at inatake sila. Gayunpaman, iniligtas sila ni Toka at ang pagdating ng iba pang mga babae. Kinidnap ng Kerubil si Mayuri at patuloy na inatake ang mga babae sa kanilang spirit forms. Napagtanto ni Rey na ang angel ni Mayuri ay naging marahas dahil sa koneksyon nito sa kanyang pagseselo sa mga babae na nakikipag-date kay Shido. Nang banggitin ni Shido ang kanyang pagnanais na iligtas si Mayuri, ang mga kapangyarihan ng mga babaeng spirit ay pansamantalang nabuksan, na tumulong sa kanila sa pakikipaglaban sa Kerubil. Matapos mailigtas si Mayuri, nagbago muli ang Kerubil at nagpatuloy sa pag-atake. Nang sinubukan ni Shido na protektahan ng lahat, lihim siyang iniligtas ni Kurumi mula sa malakas na atake ng Kerubil. Pagkatapos ay ang mga kapangyarihan ng ibang mga spirit na nakalap ni Mayuri ay nagsimulang kumonekta kay Toka, na nagbigay sa kanya ng bagong astral dress. Sa tulong ni Mayuri sa pamamagitan ng paghalik kay Shido, nasira ni Toka ang Kerubil. Nagsimulang maglaho si Mayuri dahil sa halik na nagsil sa kanyang hindi nakikitang anyo. Naiwanan niya si Shido na may pusong nagdadalamhati hawak ang isang kwintas at lollipop na katulad ng mga binili niya para kina Yuzuru at Katori sa kanilang mga date kanina. Ilang araw pagkatapos nun ay pinanood ni Shido at Toka ang pag-aayos ng mga pinsala mula sa insidente. Maya-maya ay sumama rin sa kanila ang ibang mga babae. Kaso humingi ang mga ito ng mas marami pang date kay Shido, kaya napilitan si Shido na tumakas. Nagsimula ang kwento sa paghaharap ni Kurumi Tokisaki at White Queen sa isang simbahan na may mga stained glass na bintana at mural, at may mga bangko sa magkabilang gilid ng gitnang pasilyo. Pagkatapos ng maikling talumpati na tumutukoy sa mga nakaraang kaganapan, sabay na kumilos si Kurumi at White Queen. Matapos nilang parehong ipatawag ang kanilang Angel at Demon King ay naglaban silang dalawa, sa gitna ng kanilang paghaharap at palitan ng atake, biglang nagwakas ang labanan nang gamitin ng White Queen si Musnam upang surpresahin si Kurumi at barilin siya. Pagkatapos ng eksena ng labanan, isang pocket watch ang ipinakita na umiikot pabalik. Pagkatapos nun ay ipinakita ang mga eksena ng paaralan sa Malkath at iba't ibang sulyap sa ginagawa ng bawat karakter bilang paghahanda sa isang bagay na nalalapit. Pagkatapos, ipinakita si Kurumi na makikitang nahuhulog mula sa kalangitan at lumapag ng dahan-dahan sa lupa. Mukhang mababaw ang kanyang tulog kaya ginising siya ng isang pusa na masayang binati at pinulot ni Kurumi bago niya sinuri ang kakaibang lugar na kanyang napuntahan. Ang maikling pagmumuni-muni ni Kurumi ay naabala ng isang loudspeaker na nagsasabi na maikli na lamang ang oras bago magsimula ang isang laro. Pagkatapos ng tunog ng isang orasan, ipinakita sina Isami Hijikata at Suan, dalawang kalahok sa laro, na naglalaban, at si Isami ay nangakong papatayin si Dollmaster, isang ipinapahiwatig na kontrabida.
Habang napagtanto ni Kurumi na ang larong ito ay isang killing game, bigla siyang inatake mula sa kung saan. Sa pag-iwas sa projectile at paglayo sa pusa upang hindi ito masaktan, humarap siya kay Yui Sagakure, isa pang kalahok na ayaw makipag-usap, at sa halip ay sinugod si Kurumi. Mabilis siyang natalo ng flintlock pistol ni Kurumi, ngunit sa halip na mamatay, naglaho siya sa hangin, na lubos na ikinagulat ni Kurumi. Ang eksena ay lumipat sa Duel Master, o sa halip. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Pani Ibusuki. Ipinapakita siyang kakapatay lang kay Ayame Takeshita at sinabi na ang susunod niyang plano ay harapin ang mga mahihina, at iiwan sina Suan, Isami, at Yu para sa huli. Si Hibiki Higaromo ay mabilis na tumakbo sa mga pasilyo, at sinundan ng malapitan ng ilan sa mga manika ng Duel Master. Umiiyak at sumisigaw siya ng tulong, at saktong tumakbo siya ng diretso kay Kurumi. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at sa utos ni Kurumi, sumugsob siya sa gilid at hinayaan si Kurumi na barilin ang bawat manika. Pagkatapos ay itinutok ni Kurumi ang kanyang mga paningin kay Hibiki, at tinanong kung dapat niya itong patayin. Tumili at nagmakaawa si Hibiki na huwag siyang barilin, kung kaya't nagpa siya si Kurumi na dapat siyang tulungan ni Hibiki sa pagsagot sa kanyang mga tanong tungkol sa kakaibang lugar na ito at kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, nagsama ang dalawa, at matapos magpakilala, natuklasan ni Hibiki na si Kurumi ay isang spirit, katumbas ng mga Diyosa na nauna sa mga quasi-spirits, tulad ni Hibiki at ng iba pang kalahok. Pagkatapos hawakan ni Hibiki ang mga kamay ni Kurumi at masayang tinanong kung ano pa ang gusto nitong malaman, sumagot si Kurumi na tinatanong kung bakit sila dapat magpatayan at kung nasaan sila. Sinagot siya ng dalawang simpleng sagot, pinapatay nila ang isa't isa upang makuha ang kanilang kagustuhan, at sila ay nasa neighboring world, na inilarawan bilang parehong langit at impyerno, pagkakaisa o limbo sa pagitan ng dalawa kung saan naninirahan ang mga quasi-spirits. Matapos akayin si Kurumi sa dulo ng rehiyon, na unti-unting naglaho at bumagsak sa kawalan, nagpalitan ng pagbibiro sina Hibiki at Kurumi bago tanungin ni Kurumi kung posible bang bumalik sa totoong mundo. Sumagot si Hibiki ng oo, hanggat manalo siya sa patayan. At pagkatapos ay tinanong kung sino ang nagpapatakbo ng killing game, na inihayag na si Queen. Ganun pa man, hindi nila ito napag-usapan, dahil biglang iminungkahi ni Hibiki na sa kanyang talino at sa lakas ni Kurumi, dapat silang magsama upang manalo, ngunit maglalaban ng patas pagdating sa huli. Sumang-ayon si Kurumi, at pagkatapos ng maikling pagpapahinga, ipinaliwanag ni Hibiki ang bawat kalahok at isang maikling buod ng kanilang mga kakayahan. Tinanong ni Kurumi ang tungkol sa kagustuhan ni Hibiki, kung saan sumagot si Hibiki na gusto niyang buhayin ng isang kaibigan, bagaman ang pagkakakilanlan nito ay inilarawan lamang sa halip na sabihin. Pinagtibay ni Hibiki na napakahalaga ng kaibigan na iyon, at natural lamang na isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kaibigang ito. Natahimik si Kurumi, ngunit binanggit na kailangan nilang magpatayan sa huli. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Hibiki, inistorbo sila ni Suan. Tinanong ni Suan kung si Kurumi ay isang tunay na spirit, at nang kumpirmahin ni Kurumi, sinabi ni Suan na mukha siyang interesante at inatake si Kurumi. Lumipad si Kurumi upang barilin si Suan. Gayunpaman, sinundan siya ni Suan at tinamaan siya ng laylaps na nagpatilapon sa kanya sa isang gusali. Nakatayo agad si Kurumi ngunit demoralisado dahil sa kabila ng pagiging spirit niya ay siya pa rin ang nalugi sa laban. Pagkatapos ay hinarap siya ni Pani, at itinutok ni Kurumi ang kanyang mga armas dito. Subalit, ipinagtapat ni Pani na kung babarilin siya ay mamamatay si Hibiki, kaya sumuko si Kurumi. Iminungkahi ni Pani na dapat silang magtulungan ni Kurumi, sinabing mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa isang mahinang tulad ni Hibiki, ngunit sinabi ni Kurumi na nangako siya, at hindi niya ito babawiin, lalo na hindi para sa isang kagustuhan na parang pambata tulad ng kay Pani. Nainis si Pani at sinubukan na umatake gamit ang kanyang mga manika, pero madali itong napabagsak. Pagkatapos ay tila nagkaroon ng manifestasyon si Kurumi, at pinalakas ng kanyang kagustuhan na bumalik sa totoong mundo, inalis ang pagkakakadena kay Zafkiel at ipinatawag ang higanting orasan sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang nagpakilala, at natakot si Pani sa pakiramdam ng kapangyarihan na naramdaman niya mula kay Kurumi pagkatapos ng manifestasyon nito. Muling sinubukan na umatake ni Pani, ngunit madaling napatay ni Kurumi ang kanyang mga manika at tinutukan siya nito ng baril. Si Pani na natatakot ay mahinang bumulong na si Kurumi ay isang spirit tulad ni Queen. Naguluhan si Kurumi sa bagay na ito, ngunit inistorbo sila ng paglitaw ni Suan, na humihingi ng isa pang laban.
Sinamantala ni Pani ang pagkakataong ito upang tumakas at wala nang nagawa si Kurumi kundi ang pabayaan na ito at itutok na lang ang kanyang baril kay Suan. Pagkatapos ay sina Yui at Isami ay pumasok, bawat isa ay humihingi ng dugo, at habang hinarap ni Kurumi ang kanilang hamon, lumipat ang eksena kay Pani na tumatakbo sa isang pasilyo. Nagsimulang magpanik si Pani habang tumatakbo, at habang nagtatanong sa kanyang sarili, bigla siyang lumitaw sa domain ni Queen. Nakaupo si Queen sa kanyang trono, at kalmadong sinagot ang tanong ni Pani bago tumayo. Natatakot si Pani, ngunit binaliwala ni Queen ang kanyang mga tanong at nagmonologo lamang tungkol kay Kurumi. Sa wakas, tinanong ni Pani kung bakit siya naroroon, at sumagot si Queen sa pamamagitan ng pagpapasalamat kay Pani sa paglalaro kung paano niya ito gusto. Ikinagalit ito ni Pani at sinubukang umatake gamit ang isang manika, ngunit binaril lang ni Queen ang manika at si Pani, na naglaho sa enerhiya ng spirit at nag-iwan ng isang Saphira Fragment. Pagkatapos kunin ng Saphira Fragment ay pinuri ni Queen si Kurumi para sa kapangyarihan nito, kagandahan, at kabaliwan. Sa isang maikling flashback, nagising si Kurumi sa isang silid-aralan dahil sa kaibigan niyang si Sawa. Sinabi ni Sawa na sobrang haba ng tulog ni Kurumi kaya't wala ng tao sa silid. Dahil sa pag-aalala para sa kaibigan, tinanong ni Sawa kung nababahala si Kurumi sa natanggap nitong sulat ng pag-ibig. Bagamat tinanggihan niya ang pagtatapat, inamin ni Kurumi na ito ang una niyang karanasan sa ganoon at wala siyang ideya sa mga usapin ng pag-ibig. Nagpahayag si Kurumi na papatulan niya ang isang tao kung may magugustuhan siya. Dahil dito, kinantsawan siya ni Sawa at tinanong kung mas pipiliin niya ang taong iyon kaysa sa kanya, na naging sanhi ng nakakahiya ngunit prangkang pag-amin ni Kurumi na si Sawa ang pipiliin niya. Gayunpaman, umaasa si Kurumi na makahanap siya ng isang kahangahangang pag-ibig balang araw, at nangako naman si Sawa na susuportahan siya sa panahong iyon. Sa neighboring world, itinaas ni Kurumi ang kanyang pistol habang kinakaharap sina Suan, Yui, at Isami. Sinagot ni Kurumi ang tanong ni Isami at ibinunyag na nakatakas na si Dollmaster. Tumanggi si Isami na paniwalaan ang sinabi ni Kurumi, kasunod nito, nagkaroon ng free-for-all brawl. Pinabilis ni Kurumi ang sarili gamit ang first bullet Aleph upang magkaroon ng kalamangan nang dumating si Hibiki at sinubukang kunin ang atensyon ni Kurumi sa pamamagitan ng paghila sa kanyang damit. Itinutok ni Kurumi ang baril kay Hibiki, na agad namang nagpanik at nagmakaawa habang paulit-ulit na sinasabi ang kanyang pangalan at kung paano siya walang masamang balak. Ang natatakot na tugon ni Hibiki ay nagtulak kay Kurumi na sarkastikong sabihin na mabuti at maayos si Hibiki. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Yui ang pagkakataon para sumalakay, ngunit tinaboy ni Kurumi ang kanyang kunay gamit ang baril at nagpaputok ng isang bala na tumama sa kaliwang balikat ni Yui. Dahil sa pinsala ay tumakas si Yui sa eksena. Labis na ikinagulat ni Kurumi ang nahihiyang pag-amin ni Suan na gusto siya nitong itira bilang huling kalaban. Sinamantala ang awkward na kapaligiran mula sa pag-amin na ito, iminungkahi ni Hibiki na pumunta sila sa ibang lugar pansamantala. Pumunta sina Kurumi at Hibiki sa isang walang laman na silid-aralan kung saan nila tinalakay ang gantimpala para sa Battle Royale. Dito ay tinanong ni Kurumi si Hibiki tungkol sa kaibigan nito na gusto niyang buhayin. Ayon kay Hibiki ang kaibigan niya ay napatay dahil sa pagtatraidor na ginawa sa kanya, kung kaya gagawin niya ang lahat para buhayin ito. Nagkasundo naman sila ni Kurumi na maglaban ng seryoso sa huli. Pagkatapos ay pinakita si Suan na napabagsak si Isami. Inasar ni Suan si Isami na mahina kaya nagdesisyon ito na muling tumayo at ibigay na ang lahat. Sa kasamaang palad ay natalo pa rin si Isami kay Suan at tuluyan ang naglaho. Pagkatapos ay dumating si Yui at sinabihan si Suan na kumikilos na ang Queen at sa tingin niya ay wala nang dahilan para ituloy ang larong patayan, nagkasundo si Suan at Yui na magtulungan na pabagsakin ang Queen. Samantala, habang naglalakad sa labas ay nakita ulit ni Kurumi ang puting pusa at sinabi niya ito kay Hibiki. Hindi siya pinaniwalaan ni Hibiki kaya hinabol niya ang pusa para ipakita kay Hibiki. Nang maaabutan niya ang pusa ay may ibinigay ito sa kanya na isang papel, na agad niyang ginamitan ng Yud Bullet para malaman ang nakaraan nito. Dahil dito ay nalaman ni Kurumi ang katotohanan, at agad na pinaputukan ng baril si Hibiki nang magtangka itong lumapit. Pagkatapos ay ipinakita dito ni Kurumi ang papel na may nakasulat na tulungan mo ako at tinawag si Hibiki na Queen. Kaso imbes na umamin si Hibiki ay muli nitong sinubukan na lumapit.
Ipinaliwanag ni Kurumi na nalaman niya sa paggamit ng yod bullet sa papel na ginawang pusa ng Queen ang tunay na Hibiki at kinuha ang katauhan nito. Tumawa ang Queen na nasa katauhan pa rin ni Hibiki at inamin na ang lahat. Muli itong pinaputukan ni Kurumi ng baril pero nagawa na nitong madepensahan ang sarili gamit ang kanyang sandata. Dito na ipinakita ng Queen ang tunay niyang anyo at sumugod habang ipinapakilala ang sarili bilang ang parte ni Kurumi na pinili nitong abandonahin. Humarang ang pusa at gusto sana itong atakihin ni Queen pero napigilan siya ng pagdating ni Nasuan at Yui. Tumakbo si Kurumi dala ang pusa pero bahagyang natamaan pa rin ito ng baril ni Queen. Ganun pa man, dahil kinasuan at Yui ay tuluyang nakatakas si Kurumi na pumunta sa isang silid at gumamit ng dalat bullet para gamutin ang sugat ng pusa. Maya-maya lang pagkatapos gamutin ng pusang si Hibiki, biglang may nagsalita sa loudspeaker na pinapapunta si Kurumi sa kapilya. Samantala, nagsimula ng lampasuhin ni Queen si Nasuan at Yui. Bago pabagsakin si Yui, sinabi ng Queen na kinamumuhian niya ang mundong yon at si Kurumi na mahal niya. Samantala, habang naglalakad ay inalala ni Kurumi ang bagay na nagbago sa kanyang walang pusong paniniwala at ito ay ang mainit na pag-ibig ni Shido. Maya-maya pa ay nakarating na si Kurumi sa kapilya kung saan hinarap niya ang White Queen sa isang mainit na labanan. Nang mapabagsak si Kurumi ay dito na ibinunyag ng Queen ang kanyang ikalawang katauhan at ito ay ang matalik na kaibigan ni Kurumi na si Sawa. Lumalabas na masama ang loob ni Sawa sa pagpatay sa kanya ni Kurumi at dahil sa kagustuhan niyang mabuhay pa ay pumayag siya sa alok ng inabandonang bahagi ni Kurumi na maghiganti, kapalit ng muling pagkabuhay. Resulta nito, kinamuhian ni Sawa ang neighboring world at ang dati niyang kaibigan na si Kurumi. Ganun pa man, sinabi ni Sawa na kung noon ay gusto niya lamang napatayin ang lahat, ngayon na nakalaban niya si Kurumi ay gusto na niyang makasama itong muli. Ito ay sa kadahilanang hindi siya makahanap ng katulad ni Kurumi. Sunod ay ibinunyag ni Sawa na kaya niya hinahayaan na magpatayan ng mga quasi-spirit, ay dahil nakakakuha siya ng lakas mula sa mga Saphira fragment nito. Sinisi ni Kurumi ang kanyang sarili sa nangyari kay Sawa at nagdesisyon siya na patayin ito para mapagbayaran ang mga kasalanan na naging bunga ng kanyang pagkakamali. Dahil dito ay muling nagpatuloy ang kanilang laban. Matapos magpalitan ng ilang atake, pinatamaan nila ang isa't isa ng pinakamalakas nilang bala. Ganun pa man, patas lang ang naging resulta kaya nagdesisyon si Sawa na muling umatake ng harapan. Nagawang mapabagsak ni Sawa si Kurumi, pero bago pa ni Sawa mapatay si Kurumi ay bigla siyang tinamaan ng bala na nagpabagsak rin sa kanya. Ayon kay Kurumi ay sinadya niyang magtanim ng dalat bullet sa paligid na kanyang magagamit sa tamang oras. Ngayong tapos na ang laban, nagawa ng masabi ni Kurumi at Sawa ang tunay na nilalaman ng kanilang mga puso at makahingi ng kapatawaran sa isa't isa. Hiniling din ni Sawa kay Kurumi na humingi ng tawad kay Hibiki para sa kanya bago tuluyang mawalan ng malay. Paglabas ng kapilya ay agad na pinaputukan ni Kurumi si Hibiki na gustong lumapit sa kanya dahil wala pa rin siyang tiwala dito. Para patunayan kay Kurumi na siya ang tunay na Hibiki ay sinabi niya kung gaano ito ka-cute habang hinihimas siya nito bilang pusa. Kaso napahiya si Kurumi sa sinabi niya kaya mas lalo na siyang gustong patayin nito. Sa huli ay nagawa rin ni Hibiki na makumbinsi si Kurumi. Sinabi ni Kurumi na babalik na siya sa mundong pinanggalingan niya para makasama ang isang lalaki na hindi niya pinangalanan. Habang si Hibiki naman ay nagdesisyon na sumama kay Kurumi.